Bye-bye and see you. Mapagpalang araw guys, so meron tayong another tutorial. Basic pointers pa rin yung kanyang under chassis ng paano ba mag-rebushing ng kanyang lower arm suspension at saka yung pagpalit ng mga joint. Okay, so ang ating main topic ngayon is magpapalit tayo ng magre-rebushing tayo guys, especially yung mga ganito. Kasi pag bumibili kayo ito, almost karamihan yan mga bago yan. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yan, tapos papalit natin ng bago. Yun ang ituturo ko sa inyo kung paano gawin. Okay, so ngayon ang sistema kasi nito, nag-under kami, under chassis lahat kami, nagpalit kami ng mga ball joint, steering rack and stabilizer, link, and then yung pati yung shock absorber, especially itong lower suspension arm. So ang gawin natin, tatanggalin natin yan guys. Papakita ko sa inyo yung pagkakayari kung paano siya ginagawa. So kasi bibili ka ng bago, mas madaling masira yun. Samantalang kung pagpapabushing lang tayo ng mas matipid, tsaka 20 times actibay nito kaysa dun sa mga original. Okay, so tara, let's go. Okay, so narito na tayo ngayon guys sa shop na gumagawa ng mga rubber bushing, especially sa mga stabilizer bushing, yung torsion bar bushing, and then especially sa mga lower arm bushing, even sa likuran ng suspension guys. So makikita nyo karamihan dyan ang ginagawa ng mga mekaniko, nagre-replace mismo sila ng set assembly. So sa akin dito as a mechanic, hinahanap natin yung matibay na yari, yung pulidong gawa. So suggest ko sa inyo guys, pag tanggal kayo ng lower arm suspension, especially yung bushing bitak, ang gagawin nyo lang dyan, hanap kayo ng bushing nagre-repair nito. Kasi sayang po kasi yung mismo yung tawag nyan, yung buong mechanism mo na set assembly na papalitan mo. Okay, so ano kasi ito kasi original kasi ito guys. Kung makikita nyo, ayan original, meron na siyang crack, pero maalog na siya. Ngayon hindi mo yan mabibili ng yung bushing na kailangan assembly yan. So ang gagawin, ang ginagawa namin dito, nire-repair lang natin yan guys. Hindi natin kailangan na palitan pa talaga ng bago. Kailangan natin repairin lang, palitan ng bagong bushing na goma, which is yung gulong ng mga forklift, na yung makakapal na gulong na hindi siya tubeless or hindi siya makakapal na gulong yan guys. So sobrang tibay niyan. Siguro nasa mga 20 times ang tibay nito sa original. Okay, so yun nga, hindi man siya ganun kagandahan ang forma niya, pero kung patibayan man lang guys, laban ko ito. I-tested and proven ko na ito na talagang maganda yung pagkakayari pa sa bushing na goma ang ilalagay mo pampasetting. So kaya makikita nyo, tinatanggal niya yung original na bushing, kasi hahabulin dyan is yung tube yun sa gitna na yan. Yan tinanggal na, di ba, nakita nyo. So pag tinanggal na yan, lilinisan ni sir yan, tatanggalin yung mga usli-usli na yan, yung mga so pag tinanggal ni sir yan, diretso na nalagyan ng bagong setup. So ang gagawin ni sir, tatanggalin mo na to lahat ng mga dumi na yan para maging malinis. Okay, so yun ang mga technique dyan. Nalilinis na si sir. Pagkatapos yan malinis guys, ayan, diretso na susukatan ni sir yan. So may nagsuggest sa akin nga, bakit daw mas maganda daw yung bushing, samantalang tawag yan, meron naman binibentang assembly. Maganda naman ang assembly. Ang problema lang, hindi siya ganoon siya tatagal yung bushing niya, kasi rubber lang yan guys. Lagi ako nagpapalit ng mga mounting bracket, especially sa transmission, sa engine, especially din sa mga ilalim na under suspension. So ko talaga sa may-ari, ginasuggest ko talaga ito, tipid siya na mas matibay doon mismo sa original. Yun talaga ang sinasuggest ko sa may-ari. Kasi may nabibili nito, na replacement na yan guys, hindi na siya ganung katibay. Kung titingnan mo, sayang naman kung papalitan mo yung original mo na suspension, yung lower arm suspension, samantalang pwede pa siyang i-repair yung bushing niya. And then yung lower arm, yung ball joint, pinapalitan lang yun. So hindi mo na kailangan bumili ng set assembly. So ganun lang yung mga pointers guys na dapat nyong matutunan, especially sa mga unit owner na may mga balak magpa-repair ng under chassis na suspension system. So ganun lang simple. Tatanggalin lang yung pinaka main bushing, yung pinaka sentro, and then after that lilinisan na yan. So kung titingnan nyo, parang
madali lang gawin yung gomang paglinis at pagtanggal. Alam niyo guys, mahirap na yung gawin dahil mismo ako, nag-try ako niyan. Pag wala kang skills, wala kang idea o background sa pagtanggal ng rubber na to, mahirap yan katingin guys, yung goma na yan. So kailangan ng konting stroke nyo na magaling. So check natin guys, ayan na, okay na siya. Kita nyo malinis na. So ang next step nito, ano naman, gagawa naman tayo ng pang setting dyan sa loob. Tapos ang linisan, alisin yung mga lumang mechanism. So ang gagawin natin, kukuha naman tayo ng rubber na bilog na mismong panukat, mismo ipapasok natin dyan sa loob ng butas na yan. And then lalagyan ng butas yung gitna para pumasok naman yung shafting doon sa mismong set assembly nya. So ayan guys, makita nyo, nagkakating na si sir ng buong bilog na rubber bushing. So susukatan niya and then dire-diretso na yan. Okay, so background lang tayo ng music guys para medyo okay naman. So okay. 2000. Okay, so we're almost done guys. Ang gagawin ni sir is ikakabit na ni sir yung buong mechanism ng bushing. So ayan na set up na yan, nasukat na. So ipapasok lang yan guys. So makikita nyo kung papanoorin nyo, parang napakasimple pero medyo mahirap to gawin guys. So kailangan mo talaga ng tsura nito. Ayan, kita nyo, ganun siya kasimple. Pag once na set up na, ipapasok mo na yan. So mas matibay siya kasi sa mga brand new. Okay, kasi yung ano nito, ayan o, yung mismong mechanism nya is hindi basta-basta ang rubber, hindi siya basta-basta mapulit, hindi rin basta-basta siya bibigay. Okay, so ganun lang siya kasimple guys. Kung makikita nyo na ang pagtira nito kung may idea kayo, ipa-repair nyo na lang po talaga yung inyong under arm suspension at lower arm suspension, sapagkat matibay po talaga pag was repairado ito ng ganitong sistema na bushing na rubberized. So ito na yung pangalawa, pasok na yung kanyang bushing, and then after that pasok na yung kanyang pinaka shafting para dun sa lalagyan ng main bolt. So salpak mo na yan guys, ganun na siya kasimple. Ayan, poop, diba? So tapos na siya. So ngayon, ang gagawin natin sunod step is magkakabit na tayo ng kanyang ball joint. So ayan na guys, so tapos na tayo. So we're almost done. So okay, so tara magkabit na tayo guys ng ball joint. Ang ganda, ang tibay. Okay, tara, let's go. Sige, yan, papukan na natin guys yung kabila. Yun. Yan o. Ito yung ball joint, lower arm ng ball joint. So pwede mo itong i-DIY. Okay, so napasok na natin guys yung sistema ng ano niya. Okay na, ayun o, 0-0 na setting. So yung lock niya, mayroong kanal sa gitna. Ayan, so ikakapitan na yung lock. Sige, natin yung lock. Okay, yun o, i-ano Brad, ibang pa. Okay na no. So ayan na, okay na, ugat na. So takpan na natin. So okay na siya. So ayan, setting na siya guys. And then makita mo yung ano, yung una natin talagang basag siya, although pwede pa naman, pero ginawa natin para wala nang ingay. Ano na siya, tawag niya, nilagyan din ng bushing na rubber. Okay, yun yung mga basic pointers guys. Okay na, almost done na tayo. So hindi na tayo bumili ng bagong ganito. Tapos nakatipid si ma'am, kasi mahal kasi ito kung bibilin mo. So ang gagawin mo dyan, kailangan mo na lang i-repair tsaka ito. Okay, so yun lang, maraming salamat. Shoutout pala sa ating mga kapwa mekaniko, sa kababanggi ng mekaniko, sa lahat ng unit owners, sa lahat ng mga subscriber follower natin. So God bless inyo lahat, bye bye and see you. Bye bye. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay.